So to start with, may I call on Mr. Ed Usman from Manila Bulletin. Hello, good morning po, GM, Director Mamba, sa PIA po. May iba ko lang po ng konti yung tanong, kasi matagal na din po yung, yung loterya ng bayan po, may amendments, may final na, and then dumating yung, yung pinag-uusapan sa Senado tungkol sa mga congressmen, nakatanggap po hindi. So, ano na po yung epekto noon? Kailan po talaga magsisimula ang operasyon ng loterya? Thank you po. Nagkaroon kami ng deadline ng July 15 for all the new applicants and for the existing operators to submit their intent to convert. And nag-uumpisa na ngayon ang aming background checking sa lahat ng aplikante and later on the evaluation of each and every application. And we are looking maybe on the date of around September 8 for the start of and launching of the Loteria ng Bayan. More or less, it will be on September 8. Kasi alam niyo ho, yung September 8, yung anniversary ng aming tanggapan ng PCSO. At pangalawa naman, sa September 8 din ho, ay doon namin magkakaroon ng blessing at bubuksan yung bagong charity clinic at fund allocation doon sa Lang Center. Yung magiging bagong bahay ng kung saan makakapunta ang mga kababayan nating humihingi ng tulong sa PCSO. Yes, follow up. Meron po kayong figure kung ilan na yung nag-apply na bagong gaming corporation at saka ilan po yung galing sa STL na nag-apply po mag-convert to loteria? Around approximately a little bit more than 200 ang nag-apply from all over the country para sa ating loterya ng bayan. Yung mga existing operators naman, they already filed their letter of intent to convert at nag-submit sila ng mga requirements. Pero tulad din ng mga bagong aplikante, they will still be subjected to the same evaluation and criterion as all the new applicants. Okay. Thank you, Ed. Ang sunod po na magtatanong ay si TJ Burgonio ng Philippine Daily Inquirer. Hello sir, good morning. Magandang umaga po. Sir, tanong ko lang kung ano yung, magkano yung sinabit nating budget proposal for 2012 and by how much is it lower or higher than the current budget, and can you give us a breakdown? Yung 2012 wala pa kasi sinasubmit yan during the end of the third quarter or in the last quarter of the year. No, ang budget for 2011 is around 3.5 billion for the personal service and MOE. Pero magkano yung plano yung i-submit, sir? So wala pang figure talaga for 2012 kasi 'di ba nag-umpisa na yung budget hearing sa House? Para lang sa kaalaman ng lahat, hindi ho humihingi ang PCSO o walang nakukuhang ang PCSO sa National Treasury na pera. Kami ho ay revenue generating, sarili ho naming pondo ho ito, maski ho ang sweldo ho ng mga tao ay hindi ho sa National Treasury namin kinukuha. But nevertheless, nagsasubmit din ho kami ng aming budget, corporate operating budget to DBM at to both houses of Congress. Okay, thank you very much, TJ. Si Jeff naman, Antiporda from Manila Times. Good morning, GM. Sir. Good morning. Sir, tanong ko lang, may nabanggit kayo tungkol din sa mga hospitals na may pending, may ano pa sa inyo, sinisingil. So sabi niyo may deadline kayo sa Senate, may specific date po ba yun? Meron kaming binigay na deadline sa kami to submit all their, yung kanilang mga tinatawag na payables namin sa kanila, na magbigay sila ng listing nila, and then we will counter-check with our own listing. And based on that, para magkaroon kami ng reconciliation of accounts. So sir, walang date na, wala talagang specific, parang month or Nagbigay kami sa kanila ng sulat nitong mga nakaraang buwan, and then nagsubmit na yung ibang mga ospital ng mga billing statements nila. We are now in the process of doing a reconciliation of accounts. Pero yung mga current accounts naman nila, ongoing ang pagbabayad namin. At nagkaroon na rin kami ng supplemental budget for the payables, a partial supplemental budget for payables of past accounts.
Okay. June Legaspi of People's Tonight. Morning po, Chairman. You made mention a while ago, sir, yung kung magkakaroon kayo ng nationwide mga sub-offices. Kasi every Wednesday and Thursday, dumadaan ako dun sa may Quezon City. Nakakaawa yung mga humihingi ng ano. And do you have any short-term plan on this? Lalo na, sir, yung mismong may sakit, nakapila, tas as early as 5 o'clock in the morning. Totoo yan. Kaya nga sa end of the month or early next month, tuloy na ang paglipat namin sa Lung Center. Ito yung para sa aming charity clinic at fund allocation department. Mas malaki ang lugar doon, may waiting area, merong naka-electric fan, may naka-aircon doon, at merong queuing system na gagawin na para sa iba't ibang kategory ng paghingi ng tulong. Ngayon naman alam natin na kadalasan nga congested dito sa Metro Manila ang paghingi ng tulong. Kaya over the next 5 years, we plan to really implement the sub-offices and the opening of branch offices in the different provinces. So, in addition lang po, kasi nasabi po na merong mga pumipilang may sakit, siguro po kung may mga nakikinig sa atin na nais pong lumapit sa PCSO, hindi naman po kailangan na yung mismong pasyente ang pumila. Pwede naman po na yung kanilang kamag-anak o pamilya, basta alam po yung consequence, yung kanila pong sitwasyon, at yung iba pa pong detalye tungkol sa kanilang karamdaman, lalong-lalo na po yung mga family circumstances para properly ma-assess ng social worker. Talagang as much as possible po, we discourage the patients na sila po yung pipila dahil mahirap po talaga. At yun pong pagkahaba ng pila, katulad po ng nabanggit kanina, pinabilis na po talaga namin yung proseso. Yun nga lamang po, sa dami po talaga ng may sakit at sa dami po ng tao na nangangailangan ng tulong, kaya talagang ganun po kahaba yung pila, pero yun pong serbisyo o yung bilis ng serbisyo, bumilis na po ito kung ikukumpara po natin sa nakaraan. Ang isa pa talaga, alam niyo ho, maski gaano kadami ho ang kitain namin, ay talagang kulang ho yan talaga sa lahat ng humihingi ng tulong sa atin. Kaya lahat ho pero kami naman lahat ng kumatok sa pintuan ng PCSO ay binibigyan namin ng tulong, medical and financial assistance for their medication and or hospitalization. Kaya gusto ko na rin siguro ipasok dito na tangkilikin naman ho ng publiko ang aming produkto. Nakatulong na kayo, baka manalo pa kayo. Okay, Attorney Mamba. Ma'am, baka pwede pong isama niyo yung mga restroom. Grabe po eh. Ay, tama po yan. Sa totoo lang po talaga, parang temporary lang po talaga yung ginawa nating arrangement with the City Hall. At yun lamang po ay sa dahilan na kinakailangan na po talaga noong umalis sa QI dahil mas delikado naman po yung mga pasyente natin kung sakaling abutan tayo doon ng hindi magandang calamity at magkaroon ng aksidente. Kaya minabuti po na umalis noon at inilipat nga po sa Lung Center. Ngunit pag nalipat po tayo sa City Hall, ngunit kung malilipat po tayo sa Lung Center, makakaasa po kayo na mas magiging maganda po at isa po yan sa ating pagtutuunan ng pansin, yun pong mga restroom katulad po ng nabanggit ng ating kasama pong reporter. Actually po kahapon sa hearing sa Congress, nabanggit din ni Congressman Miro Kimbo na kahit nga naman yung pagbibigay ng tubig o candy. Isa rin po yan sa talagang i-consider po natin sa paglipat po natin doon sa Lung Center. At para sa kaalaman din ng lahat, linggo-linggo, ang management ay bumibisita sa Lung Center para sa progress ng ongoing ng renovation. At saka yung mga pagkakabit ng mga iba't ibang facilities, even the electricals, para pag-launch namin ng bagong lugar sa end of August or early September, ay preparado na. We shall all be inviting you pag nagbukas yung bagong lugar na yun para makita nyo rin at nang makita nyo ang lugar sa pagbukas namin ng bagong charity and fund allocation department namin. Ma'am, follow up po lang po. Meron pa ba tayong na-expect na additional na mapapayla ng charges sa ongoing investigation na ginagawa ng Senado? Merong mga nag-file na ng mga charges.
At tuloy-tuloy pa rin din naman ang pag-imbestiga ng mga iba't ibang mga non-government organizations at ng mga pagsuri ng Senado at ng COA at ng lower house. So you will be updated with the developments as they arise in the next coming weeks.